Magandang araw mga kahabi. At sa lahat ng Gabi Keepers dyan, mabuhay po tayong lahat. Itong isi-share kong video sa inyo ay para to sa mga newbie, lalo na yung mga newbie pagdating sa BBS. Kadalasan tanong, paano daw ba mag-hatch ng BBS? Ang pag-hatch ng BBS, ang kadalasan ginagawa ay yung meron kang gagawing hatchery and then kailangan mo ng air pump para mabuhay yung mga BBS. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin is kung paano ba makapag-hatch ng BBS na walang ginagamit na air pump. Napakasimple lang itong gawin, kaya tutok lang kayo. At hindi ako expert sa gantong proseso, pero i-share ko lang sa inyo kasi nagawa ko na rin to, kaya wala naman masamang mag-try, kaya try nyo na lang din, kung lalo kung nahihirapan kayo magpa-hatch. 1, 2, 3, come on! So ayan mga kahabi, ito yung sample natin ng na-harvest natin na BBS without using air pump. Or hindi tayo gumamit nung kagaya nung regular na hatchery na ginagamitan ng air pump. Basta nilagay lang natin siya sa isang lagayan at within 24 hours pwede na tayo makapag-harvest. Meron kasi ako ngayong mga bagong fry dito at kailangan nila ng BBS para yun ang supply ng kanilang pagkain. Mas maganda kasi sa mga fry yung BBS kasi live foods yun, mataas ang protina, mas mabilis silang lalaki. At yung isa-share ko sa inyo na paraan ng pag-hatch ng BBS ay hindi naman ako eksperto sa gantong paraan, pero ito ay pwedeng makatulong lalo sa mga nahihirapan. Ito madaling paraan lang, kaya share ko lang. So guys, ito yung mga kailangan nating ihanda. Kailangan meron ka nito. Mas maganda kung mas clear para mas kita mo kapag kabuhay na yung BBS. Then ito, sa 1.5 siya, ginupit ko lang. Okay lang kahit hindi pantay-pantay yung gupit kasi dyan lalabas yung mga buhay na. And then syempre yung BBS natin, asin, kutsarita, and then yung tubig na gagamitin. Stock water na yan ng 3 days. Yung gantong hatchery, hindi na muna natin to kailangan sa share natin ngayon. Ito kasi kailangan ng air pump nito. Itong share natin sa inyo is hindi tayo gagamit ng air pump. Ang first step natin ay unang lagay ka ng tubig. Siguraduhin nyo yung tubig na ilalagay nyo is hindi lalampas dun sa cage na ginawa natin, para yung mga egg hindi magkalat. Then pangalawa, lagay tayo ng asin. Yan, okay na yan. Then lusawin muna natin. Kapag kalusaw na, saka malagay yung cage. Yan, lusaw na. Ngayon, itong cage na ginawa natin, lalagay mo siya sa loob.
Yan. Kailangan yung tubig hindi lampas doon sa cage na ginawa. Then pangatlo, lagay na natin yung BBS. Yan. Kung alanganin ka, kahit konti lang mo nilagay mo para matry mo lang. Pero hindi ko naman to share kung hindi ko pa nasusubukan. Yan, ganyan lang. Tapos magantay lang tayo ng 24 hours. Then may makikita na tayong na-hatch na. 24 hours later. So guys, ayan, after 24 hours hatch na sila. 'Di ba? Napakadali lang. Napakadali lang, kaya kayang-kaya lang gawin. Simple lang yung setup, hindi ka na ma-hassle. After 24 hours may ma-harvest ka ng live foods para sa mga gapi mo, sa mga fry mo na mataas yung protina. Napakadali lang, try nyo din. Salamat sa iyong pagtuto kahabi. Sana ay nakatulong sa iyo ang munti kong naibahaging ito. At sana maging matagumpay tayo sa pag-aalaga ng gapi. At shoutout rin po sa lahat ng gapi keepers dyan. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po. Please like and subscribe and click the notification bell para naman po updated din tayo kapag may i-upload tayong katulad itong video. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po.